Iyak lahat sa Kongreso, sobrang kahihiyan inabot ni Ridon Luistro de Lima at Abante sa Korte Suprema. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi umano'y balita. Sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Sa wakas, matapos ang ikinasang mini trial o di umano'y kadramahan sa isyu ng impeachment complaint ng mga ilang buhayang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte sa mapabang kapunungan ng Kongreso na pinangungunahan ni De Lima 2.0 o Gervy Luistro. Impeachment ni Vice President Sara Duterte kumpirmado na at opisyal nang ipinatitigil sa Korte Suprema. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa ating source online, breaking, impeachment versus VP Sara, hiniling na ipahinto sa Korte Suprema. Isang panibagong yugto ang umusbong sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na dalhin sa Korte Suprema ang isyu ng legalidad ng proseso sa Kamara. Naghain ang grupo ni Attorney Estrelito Torion ng petisyon for certiorari and prohibition na may kasamang kahilingan para sa Temporary Restraining Order TRO upang ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings. Ayan, di ba? Alam naman natin kasi maraming mali talaga dyan sa impeachment ni VP Sara. Kaya talagang pinapatigil yan. Kasi alam nyo kung totoo lang talaga yung impeachment ni VP Sara yan, kung totoo lahat ng pinaparatang nila sa kanya, is mabilis siyang mapoproseso. Siguro yung una pa lang na impeachment na yan, tinanggap na yan, tsaka na-impeach na yan si Sara Duterte. Kaso nga lang, ang problema, kaya hindi nagwawagi o pinakatigan yung ano nyo, is alam na pang sariling kapakanan nyo lang yan, personal lang yan, politika lang yan. Diba? Lahat ng mga ginagawa nyo, kasi unang-una, kita nyo naman kung sino-sino lang naman yung nagre-reklamo kay VP Sara, sino ba? Alam nyo naman yung mga galit sa Duterte. Oh. At saka ikaw, mag-i-impeach kayo ng isang tao. Pero ang mga taong bayan, hindi naman pinai-impeach si Sara Duterte. Nakita nyo na ba naman may mga taong bayan na nagre-reklamo kay Sara Duterte? Siguro meron. Yung mga mangilan-ngilan na tagasunod nyo. Pero may nakita na ba kayo na nagrarally na milyon-milyong katao na sinasabi niyang Sara resign, Sara resign, Sara resign? Baka nga mamaya, pag may nagrally na sabihin Sara resign dun sa EDSA, baka mamaya tuwan-tuwa kayo eh. Pero may nakikita pa kayo, wala. Yung taong bayan, hindi naniniwala. Tahimik lang. O uulitin ko, siguro may mga taong bayan na gano'n, na mangilan-ngilan lang na taga-suporta nyo, ang nakiki-Sara resign lang. O kaya, yung mga nadaanan ng 1,000. Diba? Kayo-kayo lang ang gustong magpa-impeach kay Sara Duterte, pero ang taong bayan, hindi. So kung kayo-kayo lang ang nagpapa-impeach kay VP Sara, anong dahilan? Malaki ba yung epekto ni Sara Duterte sa inyo? Imbis na si Sara Duterte ay maka-apekto, may masamang epekto sa taong bayan, hindi eh. Sa inyo siya nagkakaroon ng masamang epekto. Kaya nyo gusto siya ipa-impeach. Diba? Kayo ba yung nahihirapan? Mayayaman naman kayo. Namamahalan ba kayo sa bigas? Yung sinasabi nyong pangungurakot ni VP Sara, kayo ba ang pumapasan? Hindi, di ba? Taong bayan. Kasi kayo mapepera kayo. Congressman kayo, may mga mapepera, may kotse kayo, di aircon ng bahay nyo, masasarap ang ulam nyo, hindi kayo kinakapos, ganyan. Mayayaman, marami kayong pera. Bakit kayo naaapektuhan kay Sara Duterte? Di ba dapat yung taong bayan ang unang-unang magreklamo kay Sara Duterte, hindi kayo? At ang taong bayan ang magtulak ng impeachment ni Sara Duterte, dapat hindi kayo. Di ba? Dapat ganun.
Pero kayo ang nagtutulak ng impeachment sa kanya. Bakit? Kasi nai-spoil kayo ngayong mga panahon na to. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga nai-spoil. 'Di ba? Yung mga kumakapal ba ang bulsa, yung mga nakukonsinti ba? Ngayong mga panahon na to, kapag si Sara Duterte ang maging presidente, ay hindi na uli magmantika ang mga bibig? Hindi na uli makakain ng steak? Ganun ba yan? Nako. Bagamat nilinaw ni Torion na hindi nila opisyal na kinakatawan ng Vice Presidente, iginiit niyang mahalagang masuri ng Korte Suprema kung naayon ba sa konstitusyon ang ginagawang proseso ng Kamara. Kwenisyon sa proseso ng impeachment. Sa kanilang petisyon, binigyang diin ng grupo na hindi umano dapat pinayagang umusad ang mga impeachment complaint kung kulang sa sapat na batayan. Mula pa lamang sa simula, the Constitution allows impeachment. It does not allow impeachment by fishing expedition. Pinapayagan ng konstitusyon ang impeachment, ngunit hindi nito pinapayagan ang impeachment na parang pangingisda lamang ng ebidensya. Dagdag pa sa dokumento, i-complain insufficient at threshold must be dismissed at threshold. Ang reklamong kulang sa sapat na batayan sa umpisa pa lamang ay dapat agad ibasura. Ayon sa kanila, hindi maaring gamitin ang mga pagdinig sa bina o iba pang proseso upang Yan pa isa, yung mga ebidensya nila, kulang-kulang, hindi sapat. Yung tipong magpapa-impeach ka ng ng isang tao, hindi naman ganun kalakas ang ebidensya. unan ang kakulangan ng ebidensya. Matatanda ang idiniklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Sara na nagbukas sa mas masusing pagdinig o hearing proper. Ngunit ayon sa mga petitioner, ang ganitong hakbang ay posibleng lumampas umano sa limitasyon ng kapangyarihan ng Kamara kung ang mga reklamo ay sa simula pa lamang ay kulang na sa batayan. Ng deficiency sa complaints that renders the entire proceedings null and void. Kaya I agree with legal luminaries that this should be brought before the Supreme Court on a petition for certiorari with temporary restraining order. Because the rights of the accused in this case, Vice President Sara Duterte, is being violated as we speak. Grabe ang grave abuse of discretion dito. In Bautista, in Sereno, and in Corona, hindi namin nakita ito. Imagine mo, isusupina nila ngayon ang mga bangko. Walang ganun. Only the Senate can do that. So that's another void action on the part of the House of Representatives. So I would like to point that out, not because our dear Vice President ay malapit sa puso namin. We are duty-bound as citizens to protect the office of the Vice President, which is being violated ngayon ng House of Representatives who are more concerned with the impeachment than addressing the emergency economic situation that we are facing. Yes, talagang binabiolate nila yan. Nakikita naman natin. No? Sa dami ng problema ng bansa natin, halos si VP Sara lang ang nagiging problema nila. Kaya dito natin nakikita kung sino talaga yung may amor sa tao o sino yung walang amor sa tao. 'Di ba? Kasi mas naaapektuhan sila kay VP Sara kaysa sa nangyayaring krisis sa bansa natin. Siguro yung mga distritong hawak-hawak nila may mga nararamdaman na ring krisis yan. 'Di ba? Pero hindi Hindi nila pinapansin. 'Di ba? Dapat sasabihin nyo, kailangan siguro muna isang tabi natin yung impeachment kay Sara Duterte at asikasuhin muna natin yung nangyayaring krisis sa bansa natin. Pero hindi. Sara Duterte pa rin kayo ng Sara Duterte. Halos ang mga Pilipino naghihirap na, 'di ba? Pero Sara Duterte pa rin kayo. Kasi ang gusto nyo ay hindi kayo mawala sa posisyon at kung ano ang nakukuha nyo sa mga sarili nyo ay makukuha nyo pa rin sa mga susunod. Nakakalungkot ng isipin na iboboto kayo ng taong bayan pero ang pinagsisilbihan nyo lang ay yung isa't isa. Ang taong bayan, pag upo nyo, hindi nyo na pinagsisilbihan. Sa ganda ng mga sinasabi nyo habang nangangampanya kayo, hindi nyo na tinutupad. Umaasa lang sa inyo yung mga tao.
Kaya syempre sa mga tao naman, dapat naman is makita nyo naman sana sa susunod na eleksyon yung mga taong dapat yung iboto sa hindi. Huwag kayong magpapadala sa mga mabulaklak na dila na ganyan, na mangangako sa inyo. Tapos ganyan lang yung ginagawa. Halos kayo wala nang makain yung taong bayan, yung nasa distrito mo, pero yung binoto mo demanda ng demanda kay Sara Duterte. Reklamo ng reklamo kay Sara Duterte. Di ba? Salamat. Marami pong salamat, mga kababayan, sa ating members of the media and of course the social media. Very simple lang ang sasabihin ko rito. They've always been saying that impeachment is a political, endeavor, political process. Kaya the height of politics is present in the House of Representatives sa Committee on Justice. I mean, wala na tayong pag-uusapan. Doon pa lang sa determination of form and substance. Pinakita na nila yung politika. 54 versus 1. Oh, itong si Rufus Rodriguez, kunyari, dito, hindi niya alam kung saan siya kapapanig, sa kaliwa ba o sa kanan. Pero bumoto pa rin doon sa substance. Oh. So, dinadrama nila ang taong bayan. Alam naman natin kung saan hahantong ito lahat. In fact, gustong-gusto nila talaga na magkaroon ng trial sa Senate. Pero ito lahat palabas. Palabas lang ito. Tulad nitong pangit na chairman. Gusto niyang maging maganda sa mga media. Kaya panay press release niya sa mga mali-mali niyang sinasabi. Enhancing the political process to persuade the people in their favor. Kung gusto nila noon na 1/3 ay minamadali nila, bakit hindi na nila madaliin ngayon? Magboto na sila. Oo. Bakit pa nila gagamitin ang BP para sa kanilang sarswela? Alam naman natin, sarswela lahat ito. Wag na kumbaga, parang wag na nilang pahabain, no? Ang dami pa nilang cheche boreche, pero doon din naman darating yun. Wala silang ebidensya. Para lang sila kasing nagpapa-expose. Di ba parang akala nila good exposure kapag galit ako kay BP Sara, pag sinasampahan ko siya ng kaso, gusto ko siyang i-impeach, hindi matitigil ang usapin sa akin. Kasi ginagamit ko lagi si Sara Duterte, ganun. Hindi nila alam, is bad exposure yun nangyayari. Habang ganyan na ginagawa nyo kay BP Sara, yung puntos nyo sa mga tao pababa ng pababa. Kumbaga, spaghetting pababa ng pababa ng pababa. Walang nangyayari. Hindi nagiging maganda yung feedback sa mga tao. Kaya kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo May impeach si Sara Duterte, pero sigurado ba kayo wala silang plan B? Wala silang itutulak sa 2028 na tumakbo? Na presidenteng papalit kay Sara Duterte? Siyempre, meron yan. Kaso hindi nyo alam kung sino. Yun ang mahirap doon. Hindi nyo alam kung sino yung maaaring ipalit nila kay Sara Duterte kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte. Ma-impeach siya, magtagumpay kayo. Sino yung ipapalit niya na tatakbo sa kanya? Yun, nililihim nila yon. Malamang ko, meron na yon. Diba? Kaya kung ako sa inyo, huwag niya kayo mag-i-impeach, huwag niya nasayangin yung oras niya sa ganyan. Habang nabubuhay pa kayo sa mundo, dapat tumulong kayo sa mga tao. Ganyan na lang ang gawin nyo. Enjoy your life, enjoy yourself, enjoy your position. Diba? Kasi once na ang kandidato nila BP Sara ang manalong presidente, yung impeachment nyo kay BP Sara, mababaliwala lang din yan. Baliwala lang din lahat ng paghihirap nyo. Diba? 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 At saka ano sa tingin nyo? Yung mananalong presidente, nakapalit ni BP Sara kung sakasakali, kala nyo ba mauuto nyo? Ay, syempre, hindi. Diba? Diba? Hindi nyo alam kung sino tatakbong presidente. Yun ang isipin nyo ngayon. Siyempre, kapag si BP Sara na-impeach nyo, mas lalong makakakuha ng simpatya si Sara Duterte sa mga tao. Mas maraming maaawa sa kanya, mas maraming manggagalit, mas maraming maraming maiinis sa inyo. So magkakaroon ng napakalaking simpatya ng tao sa mga Duterte. So kung sino yung ipapalo ng mga Duterte, itutulak nila sa pagiging presidente na tatakbo sa 2020, doon mapupunta yung suporta ng tao.
Hindi kayo marunong maglaro ng ball game. Masyado kasi kayong di ba? Masyado kasi kayong sugod ng sugod. Isip-isip muna pag may time. Kaya ako sa inyo, sabi nga ni Senator Alan Cayetano, talunin nyo na lang si Sara Duterte sa eleksyon kasi masasayang lang naman yung ginagawa ninyo. Pangangalap pa. You know, when you file a case if it's a criminal or a civil, you file a case in a criminal doon sa fiscal. Pagdating doon sa complaint mo, nakalatag na lahat na ebidensya. Hindi ka na pwedeng tika-tika fiscal, isupina mo muna ito kasi wala kaming naka-attach ditong ebidensya sa sinasabi namin. Pwede ba yung ganun? Supina mo pa. The fiscal, which is akin. Sabi ni Jimmy, yung fiscal, kung anong trabaho ng fiscal, ganun din ang trabaho ng House Committee on Justice. They only determine probable cause. Pero if you're conducting a trial, you're already making a judgment. You're usurping the powers of the Senate. Di ba? Ano pang gagawin ng Senado kung pinrejudge mo na dito by making a mini trial, kunyari, pero actually, you're already making a full-blown trial under the guise of a mini trial. Well, the Constitution did not use the word try for the House of Representatives. It only says initiate. And initiate means to say, i-determine mo lang, tapos kung mayroon kayong prima facie or probable, magbutuhan sa plenary. If you get 1/3, then let the Senate decide and try the case. Ito, inuusig nyo na si Vice President using several stupid arguments from stupid people na hindi man lang mga abogado. Oo, hindi naman kayo abogado. Kala yung dami niyong alam. Dahil sa hindi sila abogado, wala sila masyadong alam. Kita nyo, bara-bara lang yung ginagawa nila. Paano na ang taong bayan? Tapos, gumagas na sila, nagpupunta sa Bali, mag-birthday celebration. Hindi natin alam yung mga under the table dyan. So, ito lahat po ay pamulitika. Kaya, baloney, yung House, talagang alam na natin ang ang kanilang boto. Hindi, kasi alam naman natin kung sino yung kandidato nila dyan, kung sino yung pinaglalaban nila dyan sa House. Diba? Merong isang tao talaga dyan na nangangarap talaga maging presidente. Diba? Yun talaga yung gusto nila. Ang tanong dyan, diba, kung ma-impeach pa si BP Sara at tumakbong presidente, yung gusto yung maging presidente na yun, si O. Mananalo ba yun? Baka kahit ako tumakbong presidente, baka ako pa manalo kaysa yun. Baka mamaya si Norman Mangusin, patakbuhin mo, baka manalo pa siya kaysa kay Diba? Wala na pa kayong ibang gustong itulak? Parang, tingin nyo, magiging presidente siya, or eto naman, siguro, gusto nyo, siguro, parang yung, nung una, yung ayaw ni Senator Amy, yung Prime Minister, yung ano ba yan? Yung People's Initiative, di ba? Para magkaroon ng Prime Minister, Prime Minister, Chacha ba yan? Ako, gusto ko magkaroon ng ganon, Prime Minister. Chacha ba yan? Ganyan. Yung hindi nabababa yung isang politiko. Pag nanalo si BP Sara, pwede ng ganon. Kahit ako, pipirma ako dun. Di ba? Mayroon diyang iba, kunyari, isang partido, isang ganito, kunyari, pahaging-pahaging pa. Sabi nga nung isang businessman na kausap ko, nagpapalapad lang ng papel yan para baka hindi pa nabigyan. So, ganito po lahat yan. Politika ang nagtulak nitong Committee on Justice. Gusto nilang gamitin for their propaganda, and they're hiring even dean of law schools to talk in their behalf to justify their sarsuela na mini trial. Mayroon isang bobo dyan na din na sinipa ng kanyang law school, daldal ng daldal, ang daming di na sinasabi. Katulad ito ng mga iba pang mga abogado dyan na alam naman natin mali yung sinasabi nila, but hindi natin alam kung anong nasa likod ng kanilang mga sinasabi. So, ang bottom line para sa akin, mga kababayan, I've been a member of the House. There were 3 impeachment process that I've gone through. First, yung kay Chief Justice Davide.
Kami yung kay Chief Justice Kabili, we achieved 1/3. Pero hindi dinanggap ng Senado. Hindi in-endorse ni Speaker De Venecia. So, talagang pamulitika. Yung kay kay Bautista, pinatay na nila doon pa lang sa pinatay na nila doon pa sa committee. Wala daw form, walang substance, pero na overall ng plenary. So, ito lahat, it's politics. Yes. Kung may Lahat order naman yan para sa politika lang eh. Di ba? Lalong-lalo na siyempre, alam naman nila si Sara Duterte, matinding kalaban talaga yan. Pero kung si BP Sara, kung yan, walang kwenta yan, kung kurap yan, kung ganyan-ganyan, hindi nila i-impeach yan. Baka mamaya kinakampanya pa nila yan eh. Ayaw kasi nila ng pansin ko sa kanila, ayaw nila ng may tumatakbong diretso yung utak. Yung may paninindigan sa tao, yung ayaw nila ng ganun. Speaker, may order ang Majority Floor Leader. Lahat yan, tamimi lahat yung mga miyembro dyan ng Committee on Justice. It's already been revealed by a Congressman Erice. It's been revealed by Toby Chanco na pamulitika lahat ito. Kaya, ito sa inyo, lahat dyan ng mga congressman. Ito sa lahat dyan ng mga congressman. Kayo dapat ang Pinagtatawanan sila. imbestigahan Lakas base mga tao. doon sa 18 Marines kung ilan ang maleta na tinanggap nyo. Umamin na nga yung isang babae. Umamin na nakatanggap siya ng maleta. Pero hindi niya sinabi kung magkano Sana natanggap all ng tatay maleta, niya. no? Yan po. This is purely political. Pero the people of this country is still hoping that the Senate will give justice Tama. to the Senado na lang impeachment yung pag-asa. process. Sana Kaya yung Senado takot sila sa magpapas. Senado because hindi nila alam kung anong decision. Pero for me, it's already, if it's forgone in the House na ma-impeach si Sara Duterte, it's forgone in the Senate na wala silang makukuhang boto to convict her. And that is my, crystal ball saying. Okay? Ayun, natatig natin ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan mga katunay, kayo po anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.